Ayan, so welcome back po dito sa Denrica at Doy TV Sports. At well, ang ating pong pag-uusapan ay ang Barangay Ginebra. Dahil nga po, papalapit na po ng papalapit ang kanilang bakbakan ng NLEX, no? First game po yan at first game din po ni Troy Rosario. Anong ating mga aabangan dyan? At ito nga pong sinabi ni Coach Francis Chua, yung kanyang plano, no? Dahil nga po, tila mas focus siya ngayon sa Gilas Youth. Ayan. Alamin natin kung bakit at mga pa-shoutout. Okay? So mabilisan lamang po ito. Kung nagugustuhan nyo po ang ating mga pagkokomento, no, sa ilang mga bagay katulad po nito, no, particular sa basketball, mag-subscribe na po kayo, no. Yun lang po. Okay. So yun na nga po. Ano po ako, mabilisan na lang to. Anong aking inaasahan dito? Magsasabay po itong si Troy Rosario at ito po si Japet Aguilar. At ito po ang inaabangan pong Twin Tower na naman. Okay? Kasi nga po, pagdating sa height, alanganin tayo. At di naman po natin inaasahan pa na makakabalik sa mas mabilis na panahon itong si Malonzo. Maybe, no? One of the tawag dito, sa kalagitnaan ng Commissioner's Cup, di ba? Mas kita na natin. Pero uunti-untiin pa po yan no? Si Maya po pwede pa. Pero ito po si Malonzo, utay-utayin pa po yan hanggat sa makondisyon na siya ng husto sa court. No? So yun na nga. Ang aasahan po nating first five dyan. Ito pong si Barrientos. Ayan. Si Thompson. Ayan. Si Holt. Brownlee. At ito pong si Troy Rosario. Okay? So paano po magsasabay ang sinasabi ko? Kapag nagpahinga na po, it's either Holt or Brownlee. No, dahil sigurado po, kailangan po kasi natin ng malaki, no. Kailangan po natin ng stopper pagdating po sa ilalim kasi nga po malalaki po yung import. So yan po yung sinasabi natin. At hindi naman po ilalagay sa bench yung the likes of Thompson at ito pong si Holt, no. Dahil kailangan po pa rin natin dahil nakarely tayo sa running game and at the same time shooting, di ba? So yan po yung mangyayari dyan. It's either kung magpahinga ang isa dyan, magsasabay po yung dalawa para po bantayan itong malalaki na imports ng kalaban. So Twin Tower combination, di na po tayo bago sa Twin Tower combinations dahil kung mapapansin nyo po, noon, kung maaalala nyo, meron tayong Marlo Aquino, EJ Pyle, meron tayong Aguilar at meron tayong Greg Slaughter, di po ba? So, ngayon, kahit sabihin pa po natin na si team ko ng coach, most likely po ganito mangyayari kasi nga po, malalaki import po ng at ang import natin di naman po ganun kalaki, di po ba? Malaki lang dyan yung puso. Naks. Ayos may ganun. Okay, balik na po tayo dito sa ating po na scoop kanina. Then, narinig lang natin. No? Usap-usapan na rin po dyan. Ito nga pong matindihang plano ni Coach Francis Chua dyan sa youth team. Bakit po? Kasi nga po, simula pagkabata, hahawakan na nila. Okay? So, paano nila gagawin yan? Ngayon pa lang si Coach Norman Black, nag-iikot na, no? Nag-i-scout na siya. So, hindi lang naman po tayong gumagawa niyan, Ang NBA po, di ba, matagal na pong ginagawa yung mga scouting na yan. At nung nangyari po dito kay Mark Agiwa, nabigla po siya na-drop, di po ba? Ang sikretong topic ng Barangay Ginebra, na topic natin yan. Di ba nga, doon na nagsimula ng scouting dahil para makilala yung mga player. But this time around, searching for taller players kasi nga po, yun po ang naging kahinaan ng team na hinawakan nito ni Josh. Kaya, di ba, nung nagbito si Josh, si LA naman po ang ating naging coach dyan ngayon or yung bagong coach. At package deal nga dyan si Coach Francis Chua. At sabi naman po ni Coach, okay siya dito kay Josh. Yun na nga lang po, talagang sa height lang tayo nadali. Kaya po, sisiguraduhin niya na itong mga bata makapag-secure na po ng passport. Dahil yan po yung problema
Naalala nyo noon na isang halimbawa dyan, si Clarkson, di ba? Sinabit pa nila. Yun pala, wala pa palang passport ito ng bago mag-16. So, hindi po siya pwede maglaro as local, di po ba? Mamimili tayo between Brownlee at Clarkson, di po ba? So, yan po. Para bata pa lang po, na-screen na natin, alam na natin kung sino yung kukunin. At di lang po yan, no? Matindihan dahil pag-aaralin pa daw biruin nyo yan. So, ganyan po kalawak ang plan, no? Hindi na po yung plan na, ngayon magbubuo, hindi. Ngayon, bata pa lang, huhubugin na nila. Okay, i-monitor na po kung sino yung mga player. Katulad po ng mga naglalabasang may Filipino heritage pero wala naman po silang eligibility. Ibig ko sabihin, hindi naman po sila nagka-passport since or before 16 years old. So yan po yung sisiguraduhin dyan ni Coach Francis Chua. Okay? So napakagandang plano po, no, para sa panimula. So yun lamang po guys ang ating napag-usapan, no. Mabilis lang. Mag-shoutout na po tayo. Itutuloy po natin ang shoutout dito guys sa ating content na ito. Dami pong nag-comment, no. Kaya po hinati natin. Sabi po ni Teddy Baraza, Hinebra mananalo dyan sa Bakbakang Eastern Barangay po, Hinebra daw. At sino pa ba mga nag-comment dyan? Ito po si Crescenciano Vidal. Kaya sa'yo ko nakuha ang input, taga Nasagbu, Batangas po, no? Ito po si Sir Crescencio. Si John Baldo, Intoy Baldo, basta Hinebra, okay. Katroy sigurado na jeans siya, idol. Si Ma'am Irene Quiles po, nanonood po na hindi nag-i-skip ng ads. Shoutout po Ma'am Irene Quiles, no. Pasensya na po kayo kung nai-skip kayo minsan sa shoutout, ha. Kay Sir Ray Nyengasca Senior, ayan, message ko boss, mga fake news vloggers, tigilan nyo na paggawa ninyo. Hindi ba kayo nahihiya? Ay, hindi po, sir. Malakas po ang kitaan dyan, lalo na. Ngayon nga po, kung ano-ano na lang kinokontent, si Malonzo daw na trade. Tapos ngayon naman, si Malonzo daw, sinama na ulit. Matindi po talaga. Kasi nga po, views na po pinag-uusapan dyan. At revenues po ng channel ang nakasalalay. Wala nang credibility. Anyways, dito po tayo kay Judy Mila, no? Idol pa shoutout po, no? Mila family from Northern Samar. Ayan. Ayan po. Nag-meet na pala yung ating comments kanina, no? Yun po ang ating ilan sa mga pa-shoutout guys, no? Binasa ko lamang po. Siguro kukuha po tayo dito sa isa pa nating content. No, dito po kay Bearfield naman na din to, pinutakte din ng fake news. Ito po si Chef Ron TV, ayan. Boss, merong labas na content, Mikey Williams to Converge at Alex Stockton to TNT. Sabi ng, well, actually, sinagot po yan ng mismong governor or chairman ng Converge na no way. Parang ganun po, no? Or talagang sinabi niya na hindi po pwede yan. Okay? Bakit mo po ipapalit yung Stockton sa isa naman pong hindi naman po nakikita, anino, no? At napabalita nga na humihingi ng ayun na nga di mo makita, di napapirma ng mother team niya. So paano, ba't mo ipapalit yung malupit na asset mo? Ako man ng Converge, hindi po ako papayag dyan. Kalokohan po yan, no? Okay, Sir Ray Nyengasca ulit, kahit sabihin man nilang huli ka sa balita, Bustoy, basta ang importante sa amin, subscribers mo, legit ang content, walang fake news, good. Ayun nga po. So, yun nga po, yung sa San Miguel na banggit ko kanina, finally, yan na nga, sabi ko sa inyo magkakaalaman yan pag naglaro na. Si Quincy Miller, di po ba? Ang import. Marami po nagtatanong yan. Juancho de la Cruz, ayan, shoutout po. Yun. So, I guess na komentan ko na po lahat.
Ito si Renantes Yoson. Ayan, shoutout din po sa iyo, sir. So yun lamang po guys ang ating napag-usapan at ako po yung nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta. No? Tayo po yung magkikitang muli sa mga susunod na video content dito lamang po sa Doy TV Sports. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.